mga kapatid at mga pamangkin. Balita ngayon, Tarlac headlines. Si Nonong naglayas sa Oasis. Tinatawanan ako ng marinig. Bad news siya kasi sabagay sa akin good news. Kasi wala na siya sa puder ko. Ayun, so ayun na minomonitor namin sa CCTV yung paghahakot niya at kasama niya yung kumari niya na taga Ramos. At yun ang tumulong sa kanya para hakutin yung mga gamit. Ang kwento, ganito. Kung hindi nyo pa nalalaman, itong mga nakarang araw palaging groggy at hindi makakilos ng tama, Nonong. Nung schedule namin papunta ng iglesia, 5 o'clock, hindi ko naman siya sinisita. Pero pina-check ko siya sa isang kasama ko, si Andrew, na sabihan si Mike na pupunta kami sa church ng 5 o'clock. That was 4 o'clock yun. Nung 5 o'clock na, nabihis na ako. Hinahanap ko siya, so hindi pa rin lumalabas. Pinuntahan ko siya sa kwarto niya. At iyon, nakahiga at nagsa-cellphone. So sinit ako siya. Sabi ko, anong nangyayari sa'yo? Yun, sabi niya masama daw ang pakiramdam niya. Nag-react ako, masama ang pakiramdam mo dahil may hangover ka. Kaya yun ang paulit-ulit kong tinatanong at hindi naman niya sinasagot. Kinakailan niyang siya ay uminom. Ngayon, nung sinabi ko na ang church ay sa ikalawang pagsasaway ay nagtitiwala ng church, natakot siguro kaya umalis siya. Yung CCTV footage na nakuha dun sa file is 9 o'clock to 10 o'clock nag-akot siya. And yung mga oras na yun, nanonood ako ng telebisyon at maingay ang mga aso. Lumabas ako, dala-dala ko yung baril ko, baka ako'y napasok na ako. Kaso yung angel ko, dinala naman ako sa kanan, doon sa mga kulungan ng aso ko sa right side. Yun lang naman ang tinignan ko. Yun pala, kinaumagahan, sabi sa akin, naglayas na siya, wala nang laman yung kwarto niya, nahakot na nga. So, nag-iisip ako, siguro, yung angel ko, hindi na niya ako dinala doon sa left papunta sa swimming pool na kung nasaan nandoon yung kwarto niya. Baka makita ko siya kung ano pang mangyayari, kaya siguro, kalooban na ng Diyos na hindi mangyari yun na makita ko yung paglisan niya. So, ngayon, nag-iimbestiga ako sa mga kasamahan ko, sa mga dyaryo, mga publisher na kasamahan niya, at nag-iimbestiga ako. At yun, nalaman ko nga na siya ay humihingi ng pansigarilyo. Yun. At yung kasama ko dito sa bahay, si Malu, yung tagaluto namin dito, niraman din niya ng 300. Nasabi niya contribution daw niya sa church. Tumawag ako ngayon, yung mga kagrupo niyo sa church at sinasabing wala naman daw siyang binigay at wala daw siyang pera. Sinita ko siya. Sabi ko, bakit pinadalan ka ng pera ng ate mo? Baka di ka naman siningil sa dental mo. Bakit ano? May pang-inom ka, kaya ka ganyan. Ginaganon ko siya. So mamaya, maya mo, pinagkakailan niya na hindi naman daw siya uminom. Pero makikita sa kilos niya na talagang hindi makagulapay. At kahapon nga, nurahasan ko yun. Kanina lang, na umaga. Kahapon magkasama pa kami. May nirescue kami sa bahay. Ayun. So, kanina ko lang nalaman na wala nang laman ang kwarto niya. Lumayas na nga. At sabi ko doon sa kasama kong na nagja-diaryo din, sabi ko, screenshot mo kung ano yung napag-usapan nyo. Ayun. So, sinare sa akin yung usapan nilang dalawa. At yun nga daw, at minumura ko daw siya. At pinapagalitan ko. Bakit napagalitan ko siya? Dahil hindi na siya makakilos dahil sa kakainin niya. Yun lang mga kapatid, ang latest update ni Nonong. Salamat sa Diyos, wala na siya sa poder ko. Nakakahinga na ako ng maluwag.